work from home. Oh, praise God, no? At least merong may nakakapag-work from home, no? Oh, hi, Nides. Alright, so ating pong ipagpapatuloy yung ating pong usapin on faith that shines in darkness. Alam po ninyo, sa panahon natin, alam din naman natin, no, na unang-una gusto ko lang pong maintindihan nating lahat na lahat tayo dumadaan tayo sa iba't ibang uri ng mga challenges. And those challenges are not the same, no? They have different degrees, no? Bagamat we are all in we are all undergoing and parang kumbaga same storm, we're going through same storm, but we have different cabins inside the ship. O kaya naman, iba't iba rin sasakyan dala natin. Iba nakayate, iba nakabangka, di ba? So, minsan iba-iba yung level ng, ng degree ng pagharap natin sa mga suliranin. No, so, kaya importante, ano kaya ang ating dapat sasakyan, Ngayon sa atin po, nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi the faith that God has given us is something that is alive and powerful. Kung alam lang ng tao na yung faith ng Christianity ay isang bagay that they can hold on to in the times of storms, sobrang we can thrive over it. Yun ang isang ganda sa ating pananampalatayang ibinigay ng Diyos. Kasi this is not something that we authored. It is something that Jesus Christ started in us. No? Kaya ang idea ng faith is not about our faith. It is the object of our faith. No? Ang ating pong pinananampalatayanan ay isang yung pong kapangyarihan ay talagang beyond doon sa mga problemang ating hinaharap. Kaya nga, ang Christian ay palangiti, ang Christian ay masayahin at hindi bugnutin. Now, tingnan nyo lang may katabi nyo, di ba? Bigla nagbago yung mga itsura, no? Kasi kaya ko nasabi yan, naalala ko, there was a time si Martin Luther umuwi at yung asawa niya nakaitim. At parang malungkot. Sabi niya, bakit ka nakaitim? Sabi niya, nagluluksa ako. Sabi niya, nagluluksa ka? Bakit? Sino namatay? Patay ang Diyos. Sabi niya, anong namang kalapastanganan niya sinasabi mo? That's blasphemous. Sabi niya, hindi. Every time I see you, na lagi kang bugnot, lagi kang galit, lagi kang parang malungkot, lagi kang problemado, pakalagay ko, patay ang Diyos. Nagulat talaga si Martin Luther kasi para siyang sinampal ng maraming beses eh. Sabi niya, kasi kung buhay ang Diyos, bakit ganyan ang itsura mo? Di ba? So, naniniwala ako talaga kapag naintindihan natin yung object ng ating pinananampalatayanan, wala tayong dahilan para maging bugnutin, para maging malungkot kasi alam natin tama yung pinangahawakan natin eh. Okay, tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo kung buhay ang Diyos o patay. Malalaman mo agad eh. Di ba? Malalaman mo sa itsura pa lang. Kaya nga, ang ganda ng sabi nito sa Romans, no? Ito yung sabi sa Romans, not lagging behind in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Look at the words. Rejoicing in hope, persevering in tribulation, devoted to prayer. Now, alam nyo ba sa The Message version, nakakatawa, don't burn out. Sabi niya, keep yourself fueled in flame. Di ba? Parang, lagi kang nag-aapoy. Talagang kaya yung word na rejoicing in hope, persevering in tribulation, hindi nyo naman sinabing wala kang problema eh. Hindi nyo sinabing wala kang pag-uusig nararanasan eh. Sabi niya, at amidst tribulation, you can still rejoice. Bakit? Kasi you can still pray. You can talk to the one you trust, tama? Who can help you and empower you to overcome those tribulations. Kaya yun ang isa bagay na dapat natin. Kaya ito ang ating pong tatandaan. We have to act in faith, the doer mindset. No, tandaan nyo na yan, the doer mindset. Hindi tayo yung parang nakikinig lamang, but we are acting on it. No? Kaya sabi ng Bible, basahin natin ha. Therefore, putting aside all filthiness and all that remains of wickedness in humility, receive the word implanted which is able, look at the words, save your souls. Di ba? Sabi niya, but prove yourself doers of the word, not merely hearers who delude themselves. And sabi niya, for if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face
in a mirror. For once he has looked at himself and gone away. He has immediately forgotten what kind of person he was. But one who looks intently at the perfect law, the law of liberty, and abides by it, not having become a forgetful hearer, but an effectual doer, this man, look at the words, will be blessed in what he does. Grabe, no? Parang punong-puno ng saya sa lahat ng kanyang ginagawa. If anyone thinks himself to be religious and yet does not bridle his tongue, but deceives his own heart, this man's religion is worthless. Sabi niya, ibig sabihin ng religion dito, faith, no? Yung faith. Pure and undefiled faith, in other words, in the sight of our God and Father is this, to visit orphans, widows in their distress, and to keep oneself unstained by the world. That's why imagine the context, ha? When he was writing James, they were being persecuted. Imagine, while being persecuted, experiencing tribulation in their own set context, ang kalang sinasabi pa rin is to still visit orphans. Tulong ka pa rin. No? Parang, ang dahil mo ng problema, tutulong ka ba? Parang gano'n, di ba? Parang, yung pa ba yun? Tapos, iisipin pa yung widows, ang dahil mo nang pinapasan. Tapos, and to keep oneself unrestrained by the world. Ang dami namang concerns pa. Kasi nga, sa kanila, they don't think of their situation. They think of how they can be a blessing to others. Amazing, no? Now, tingnan nyo po. Okay na ba yung video mo, partner? Okay. Tingnan nyo po ang karamihan na ginagawa ng mga tao, and they say that they have this kind of faith that shines in darkness. Panoorin po natin ito. Parang kwarto nyo to, ha? Hindi. Joke lang. What's the deal? What? I told you 3 days ago to clean your room. I know. Well, I'm glad you know. It's a mess. I memorized what you said. What do you mean you memorized what I said? Every word. Wait, you memorized that I told you to clean your room? Yes. And I learned how to say it in Spanish and in Hebrew. And if you want to know how to say it in Spanish, it's Yo limpio el dormitorio. That's what? That's Spanish. 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 Okay. And I read a book. It's called 5 Ways to Clean Your Room. It just really helped me to understand like what you said, and it was really life-changing. It was awesome. And I had friends from my small group over. It was so good. We talked about like the importance of a clean room and like what it's like to have a clean room and like how you should have a clean room. It was so good. It was absolutely incredible. And Susie came over, you remember? Yeah, she came over and we like mapped it out on a sheet of paper on what my room would have been like when I did clean it, and it looked really good. Like everything was really precise. Okay. Well, keep up the good work. Thanks. I love you. Man. Keep holding me accountable. Ayan, nakita niyo ba? Malinaw ba sa inyo? Diba? Karamihan ganyan, no? Ang galing mag-aral ng Bible, alam nila yung Hebrew, alam nila iba't ibang way of, yung kumbaga, yung the way the words were used in context. Pero ang tanong, malinis ba yung kwarto? No, hindi naman eh. Di ba? Hindi naman niya nilinis. Alam niya pa paano i-discuss yun, pero hindi naman niya ginagawa. So the idea is this, unless we apply, for example, what we are doing or what we know, wala yung effect sa atin. Kaya marami hong nangyayari na nagsasabi, parang I know that, they're expert on that, but they don't know how to use it. They don't know how to apply it in their own lives. Kaya sa buhay, importante yung when we act in faith, ang ating mindset is to be a doer. Okay ba yan? So pakisabi sa katabi mo, act
in faith. Diba? Don't just believe. Act on it. Have a doer mindset. So ano ibig sabihin ng doer mindset? Una, discern the Word of God. Bakit kamo? Kahit sa inyong pagbabasa ng salita ng Diyos o nagsasalta ng Bible, don't just read it. Kasi minsan, even Satan can use the Word of God against God. Nakuha nyo ha? Kaya nga naalala ko yung mga Miranda law, kung na-familiar kayo, sabi ganon. Anything you say might be used against you. Kasi totoo lang, ginagawa ni Satan yun. Naalala nyo, when Jesus Christ was being tempted, Satan quoted a scripture saying that you can jump. Why? Because he will give his angel charge concerning you. He will not let your foot or feet to stumble. Ginamit talaga ni Satan yung word coming from Psalm 91. Di ba? Pero pag tiningnan mo, it was out of context. Kasabi ni Jesus, you shall not test the Lord thy God. Di ba? Parang sinasabi niya, hindi yan sinusubo kasi the idea, kasi for his angels, sabi niya gano'n, no? For his angels, sabi niya, will give his charge concerning you. No, ibig sabihin, pag may for, mayroong condition. Di ba? Ang condition, no danger will fall upon you, no calamity will come upon you. Ibig sabihin, hindi darating sa'yo, hindi ikaw yung pupunta doon. Di ba? Kasi pag ikaw yung pumunta doon, hindi ka niya maiingatan. Parang ikaw na nagkusang pumunta sa gulo eh. Di ba? Maraming ganun tao, parang, Panginoon, kung talagang ayaw mo ako sa lalaking ito, alam ko naman medyo maginoo siya pero bastos. Kaya lang, Lord, kung talagang hindi mo siya will, wag mo akong dalhin doon. Tapos nag-set ka ng date. Ano ba yun? Nakipag-date ka. Parang hindi uubra yun. Parang nakwento ko na sa inyo to, di ba, yung babae na parang gusto niya mag-reduce siya ng kanyang weight, gusto niya ma-lose yung kanyang weight. Sabi niya, hindi na ako kakain ng donut, hindi na ako kakain ng donut. Tapos dumaan siya doon sa paggawaan ng donut, kung saan yung may drive-thru ng Jayco. Doon siya namaan. Tapos sabi niya, bango! Sabi niya, Lord, kung di mo will na hindi ako bumili dito, wag mo akong bigyan ng parking. Nox, ganun pa eh. Tapos, yun, nakakuha ng parking. Will ni Lord na bumili ako. Pero, bumili. Pero ilang beses naman siya umikot? 8 beses siya umikot bago makakuha ng parking. Di ba? Parang, ang idea, hindi niya talaga iniisip yun. Parang, he was using the word against God. No, wag ganon. Parang hindi tayong pupunta roon. Kaya nga, sabi ni Lord, wag mo subukin. Di ba? The Lord, if you truly provides, hindi ako magtatrabaho. You just bring me everything that I need. Hindi totoo yun. Maling faith yun. Kasi if you believe, parang naalala nyo, nag-aaral tayo. Di ba? Sabi natin, if you believe that God will make you pass in the exam, di mag-aaral ka na, hindi sayang eh. Kasi papasa ka naman. Diba? Hindi yung parang ayoko na mag-aaral kasi di naman ako papasa eh. Diba? Pero kung sinabi yun, naniniwala ako, papapasahin ako ng Diyos. Di mag-aaral ako. Yung iba hindi eh. Hindi, papapasahin ako. Hindi naman nag-aaral. Tapos ang maasa sa Lord, sagutin mo na yung tanong na to, sagutin mo na yung tanong, tapos titingin sa katabi, answered prayer. Walang ganun. Hindi ganun yung idea. Ang idea niya, you discern the Word of God. Don't use the Word of God to excuse our being irresponsible. Kaya sabi ng Bible, tinan nyo, therefore putting aside all filthiness. Ibig sabihin, lahat ng mga moral filth, alisin mo yan, yung maling isip, alisin mo yan. And all that remains of wickedness. Kasi itong malungkot, yung ating iniisip, yung ating pananampalataya, our belief, will affect the way we think. And the way we think will affect the way we feel. And our feelings will dictate our action. Kaya importante yun na ano ba yung pinaniniwalaan ko? Di ba? Kaya kung naniniwala ako na ito yung pinasabi ng Lord, ito, alisin mo yan, hindi magbuti yan. So wag ka mag-dwell dyan. Kaya i-discern mo ano yung sinasabi ng Diyos. Kapag may sinasabi sa'yo, parang, hindi mo kailangan maging responsable dyan, kaya ni Lord yan. Isipin mo, is this will lead me to moral filthiness? Di ba? Kahit na sa mga decision making natin, saan ako dadalhin nito pag dinesisyonan ko to? Di ba? Kaya may standard kang nakikita. Di ba? Kaya importante yun. Kaya sabi niya, tingnan nyo naman, receive the words implanted which is able to save your souls. Kasi pag marami tayong problema, anong tinatamaan sa atin? Our health is being affected. Obviously, our emotions are affected. And pag ang emotions natin naapektuhan pati spirituality natin.
Minsan naisip natin, naku, wala na akong pag-asa nito. Kaya ngayon maraming bata nagtataka ko, ang dami nagpapakamatay. Bakit ka nagpapakamatay? Kasi paniniwala, wala naman na akong pag-asa, wala na magandang kinabukasan para sa akin. Sabi niya, kasi ang pinaniwala mo na ang kinabukasan ay nakasalalay sa iyong sarili. But if your belief is that your future depends on God, then hanapin mo yung gusto ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos. Naalala ko nung panahon nila ate Lorna, ang isip nila is that they have to survive. And it depends entirely on them. Tama? Barang pag-umaga, you cannot blame anybody for your future. You define your own future. Kaya nauso yung tula na, I am the captain of my soul. Di ba? Kaya invictus. Kasi ang isip nila, yung belief nila, it is our responsibility to dictate kung saan mo gustong makarating. So, kaya sila noon, ang inisip nila, hindi magpakamatay, kundi umunlad, maghumanap ng pangkabuhayan. Ngayon baligtad naman, naghahanap ng kamatayan. Ano nangyari? Kasi ang kanilang paniniwala, wala na tayong future. Everything is depleted. Everything is going nowhere. Kaya mali yun. Ang pananampalataya natin ganito. Even up to today, I keep on telling my children, your future is not on your effort. It is always in God. So you follow God, you give your best to God, and God will prepare your future. Nakuha? Kasi sa totoo lang, kaya kong sabihin, kasi among us, yung mga kapatid ko, sabi niyo sa inyo, kaya ako bong. Kasi galing yan sa palayaw na bobong. Bakit bobong? Kasi ang tingin ng tatay ko, ako yung bobong sa aming magkakapatid. Bobong saking ka. O, type niyo yan? Kaya ang tingin ng sa akin, talaga wala akong kinabukasan. Naalala ko yung buhay pa yung uncle ko. Kumakain kami ng pananghalian na ganyan. Galing siya ng ibang bansa. Tapos, nung kumakain kaming ganyan, sabi niya ganun, alam mo tong tatay ninyo? Sabi sa mga anak ko, sabi ko, itong tatay ninyo, alam nyo? Bobo to eh. Sabi ba naman ganun? Nagtataka nga ako saan niya nakukuha yung pinagsasabi niya ngayon eh. Sabi niya, nagulat pa siya. Ako na nga nagbabayad ng panangalian. Ginaganto pa ako. pero, ang idea ganito, parang hindi naman nakasalalay yan sa anong judgment ng tao sa'yo na wala kang kinabukasan, kundi ano yung pinreparan ng Diyos para sa'yo. And I can tell this with all confidence in my heart, na sa aming magkakapatid, masarap ang buhay ko. Bakit? Kasi pag umuwi mga kapatid ko galing ibang bansa, sasabihin lang, ayaw na namin umalis dito, kuya. Ayaw na namin bumalik sa Canada. Ayaw na namin bumalik. Kasi mas gusto na namin sa Pilipinas. Kasi ang nakikita nyo, yung buhay na meron ako. Kaya ayaw nyo umalis. Pero subukan nyo tumira dito. At hindi si God ang sentro, at hindi si God ang dahilan. I'm telling you, you will always feel that this place is not really good or not suit for habitation. Lungkot, di ba? Hindi, sa totoo lang, kanina may kausap ako, aga-aga. Sabi niya nga, alam mo, wala na akong pag-asa sa Pilipinas eh. Sana mabalik sa akin yung pagmamahal sa bayan. Bakit? Ang ganda-ganda kaya ng Pilipinas. Hindi ba kayo nag-i-enjoy? Subukan niyo punta sa ibang bansa. Naku, walang ka-traffic-traffic. Kakabor. Naku. Nagdadrive ka, tuloy-tuloy. Dito, saya-saya. Driving pa lang, exciting. Wala. Doon, iniiwan yung telepono. Iniiwan yung telepono. Naku, corny. Ang baday-baday. Dito, exciting lahat. Kailangan hawak mo, nakatali sa'yo. Ang saya-saya kaya. Parang wala silang ganong excitement. Di ba? Dito, meron. Di ba? Dito, doon, wala silang himala. Tayo, hawak mo yung cellphone, nawawala, himala. Di ba? Ang saya-saya. Buhay na buhay ang ating mga isip. I'm telling you, hindi kayong yung parang tulog, parang tamad na tamad sa buhay. Napaka-exciting ng buhay natin. At tinatatawa ko lang kayo, pero in reality, ang saya sa Pilipinas, nothing like the Philippines. Di ba? Ang saya yata rito. Subukan nyo mabuhay sa ibang bansa, you will always be a second-class citizen, whether you like it or not. Naintindihan nyo? Pero what I'm telling you is this, yung word na ating pinangahawakan, that will save our souls. That will save our feelings, our emotional frustrations. That will give us
emotional health. Nakuha? Kaya tingnan nyo, anong dapat natin gawin? Tingnan nyo, ang importante sa niya, I rise before dawn and cry for help. I wait for your words. So kailangan, yung the way we wake up, we rise up every day, will affect the way we think. And it will affect our what? Our feelings. Tama? Kaya importante, bagamat marami tayong problema, huwag tayo mag-dwell sa problema. Tumingin tayo dun sa magtutulong sa ating mag-handle ng problema. Sino sa inyo walang problema? Sige nga. Kung wala kayong problema, subukan nyo lang, tumingin kayo sa salamin. O bigla marirealize, marami pala akong problema. Kasi unang-una, tumatanda tayo. Di ba, Nides? Mararamdaman mo, hindi na ako katulad ng dati Di ba, dati ang kisig-kisig ko. Di ba? Ngayon, parang pati tuhod ko sumasakit na. Di ba? Dati, pag nag-exercise ako, parang bilis kong, parang hindi ako napapagod. Ngayon, wala pa akong ginagawa, pagod na ako. Tapos, ang laki. Tapos dati, parang kahit anong kain mo, hindi lumalaki yung bilbil mo. Dito, hindi ka na kumakain, palaki pa rin yung bilbil mo. Hindi maintindihan. Ano ba nangyayari sa akin? Parang ang laki, ang daming mga adjustment na nagaganap sa ating pagkatao. So what I'm trying to say is this, we're not improving. Naka? And I praise God na hindi nakabata yan sa ano na iisip natin. Kundi, ano yung Diyos, yung plano niya para sa atin. Nakuha? Kaya ito po, tingnan nyo Tingnan nyo, paano ka ba magising sa umaga? So, importante ito, tingnan nyo. How blessed, ano ba yung sa Tagalog niyan? O anong saya ng mga tao na hindi lumalakad sa mga payo ng masasama. Sabi niya, ni hindi tumatayo sa daanan ng mga makasalanan. Ni hindi umuupo sa mga upuan ng mga manlilibak o yung mga mapang-insulto. And sabi niya, ngunit ang kanyang kasiyahan ay sa pinag-uutos ng Diyos at sa kanyang kautusan, ito'y kanyang pinagninilalayan araw at gabi. Parang yung ating laging pinag-iisipan, yun ang nakaka-apekto ng ating kaligayahan. Di ba? Every time you think of God, parang telling us, ito, wag mo itong gagawin. Ito, gawin mo to. Hindi ito magiging masaya para sa'yo. Alam niyo sa akin, ang laking bagay yun. Kasi noon, hindi ko maintindihan, parang ang stricto ng magulang ko. Parang sasabi, ang labo talaga itong mga magulang ko. But now that I am old, nakita ko, kung hindi ako ginabayan ng magulang ko, hindi ako makararating sa kinalalagyan ko ngayon. Kasi yung mga pabayang mga magulang, kawawa eh. Now, alam niyo ba ang bait ng mga magulang natin? Sabi nga kasi kaya ko naisip yan yung anak ko kahapon, magkasama kami. Yung pinakabunso kong anak, yung doktor, sabi niya, Papa, kaawa yung pasyente namin. Lalo kahapon. Bakit? Pero mo naman, Papa, 6 days na raw nagko-constipate. 6 days nagko-constipate. Sabi ko, ngayon, tiningnan ko, 14 years old lang, Papa. Sabi ko, parang duda ako, hindi to constipation. Hinawakan niya, sabi niya, ipa-check nyo nga, ipa-pregnancy test kasi siya yung nagre-receive eh. Papa, buntis. Ha? Buntis, 14 years old. Hindi niya alam na buntis siya. Sinong tatay? Tatay niya, ni-rape siya. O ngayon, magpasalamat na kayo sa tatay ninyo. Hindi kayo ni-rape ng tatay nyo. Di ba? Pero kung kayo na-rape ng tatay nyo, sorry. Hindi nakakatuwa. Tapos, nalaman nung ate, galit na galit. Sabi nung ate, ginawa niya na sa akin, ginawa pa sa'yo. Hindi. Nagkapatong-patong na. Hindi naniniwala yung nanay. Now, naintindihan niya bigla sa Lord, hindi perfect ang tatay, hindi perfect ang nanay, pero hindi la inisip ang mga karumal-dumal na ganong bagay. Naunawaan niyo? Di ba, ang sakit bigla sa dibdib, no? Kaya bigla akong naisip, sabi ko, hindi ko talaga ma-imagine eh. Hindi ko ma-imagine. Kaya sabi ko sa, mabait lang. Bigla ako na, salamat na lang ang tatay ko. Mga anak niyang babae, wala naman siyang ginawang ganyang kabastusan. Mabait ang tatay ko. Mabait ang tatay ko. Bigla akong inulit-ulit, mabait ang tatay ko. Mabait ang tatay ko. Nakuha ninyo? Kaya, yung ganong bang bagay, ang laking tulong na. Nakabuti na lang. Kasi, ano nga narinig natin?
Oh, tatay nyo, higpit-higpit. Puro lang mali, puro mali, puro mali. Di ba? Bisan, nadadamay tayo sa mga kaisipan ng ibang tao. Samantalang, yun lang bagay na hindi ginawa sa atin na ganoon. Ang laking pasasalamat na yun. Okay po? Nagkakaintindihan? Now, tuloy tayo. Tapos tinan nyo, sabi niya dito, He will be like what? A tree firmly planted by the streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. And whatever He does, look at the words, He prospers. Kaya kapag yung salita ng Diyos, ang ating pinangahawakan, na we are acting on it, sabi niya, lahat ng gagawin mo, magtatagumpay. Sino ba ayaw niyan? Di ba? Sino bang ayaw niyan? Di ba? Yung lahat ng pasukin mo, hindi yung parang lahat ng gawin mo, sira. Di ba? Pangit naman yung lahat na lang. Sino gumawa nito? Si Nides, no? Bakit po? Ang ganda eh. Di ba? Di ba? Sarap na pakinggan na. Ang galing kasi kaysa gumawa kaysa yung si Dennis to, no? Di ba? Talaga naman Dennis the Menace. So, gano'n, di ba? Ang pangit pakinggan ba na parang yun ang tingin sa iyo. Pero ang gandang isipin na whatever you do, kasi tinan nyo, sabi ng Diyos, the wicked are not so. They are like chaff, which the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. Tapos tinuloy niya pa, for the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. That's the very sad reality. Kaya naman, anong dapat natin gawin? Now, sabi do declare your loving kindness in the morning and your faithfulness by night. Covered siya. Umaga hanggang gabi, ang iniisip mo, Lord, napakabuti mo at Lord, napakatapat mo. Sa umaga, Lord, you're so loving. Di ba? Yung iba nagre-reklamo, paano ka naman magpupuri sa Lord? Wala kang tulog. Ano, magpasalamat ka na. Wala ka lang tulog, mas masama yung wala kang gising. Di ba? Ano ka nyo, katulad ng katabi niya, nakatulog na. Mabuti yan kasi at least nakakapahinga kahit sandali, di ba? Lunchtime normal lang yan. Kaya okay lang sa akin matulog kayo, pero wag lang masyadong malakas ang hilik. And sabi niya, then you thank God for His faithfulness by the night. Bakit ka mo? God has been so good. The whole day, He took care of us. He protected us. Di ba, yun lang laking bagay na. Number 2, sabi niya, open to receive. What do you mean? Every time you meditate on the Word, receive it heartily. Kaya sabi ng Bible, tinawag niya, in humility, receive the Word, implanted, which is able to save your souls. Learn to receive it with gladness. Kumbaga, pag binasa mo, do it with delight. Hindi parang, ang haba naman neto. Hindi mo naman kailangan basahin buo. Kung gusto mo, kung yung isang talata lang, ang lakas na ng dating sa'yo, take it. Enjoy it. Di ba? Hindi mo naman kailangan tapusin yung mula Genesis hanggang Revelation. Di ba? Baka na naman lalo kang malito. Lalo na pagbasa mo pagbasa mo pa lang ng Numbers, ano ba ito? Ano pangalan? Ano ba yung mga pangalan to? Una, magpasalamat ka. Hindi ganyan ang pangalan mo. Di ba? Ang hirap patang bigkasin. Di ba? Ang hirap patang buti na lang, ganda ng pangalan ko, di ba? Nakuha ninyo? Doon pa lang natutuwa ka na parang ganito rin kaya sa langit, nakalista yung mga pangalan, parang pati yung mga nanay, mga nino, ganito rin kaya yun? Alam niya kung sino ako? Di ba? Ang dami mong pwedeng maisip, pero bisan, hindi mo makita agad. Kasi nga, sa simula pa lang, ay, pangalan! Ayoko na yan! Wag ganun. Dapat, ano kaya makikita ko rito? Parang merong parang jewel na nakatago. Yung kaya pa nagbabasa ka, hindi yung parang, naku, baka ikutsain na naman ako, baka sabihin, dami kong kasalanan. Hindi. Ano kayang treasure ang gusto ipakita ng Diyos sa akin when I read the scripture? Okay pa? Okay pa kaya? Kaya accept it with humility. Kung mali tayo at sinabi ng Bible, ito malito, huwag kang magalit. In humility, accept it. Lord, tulungan mo ako magbago according to your word. Hindi yung aawayin ko to. Kasi wala ka namang laban Kumbaga, awayin mo yung sinasabi ng Diyos, sino lugi sa bandang huli? Di ba? Naalala ko nung bata-bata po ako, meron po akong kasintahang hindi naniniwala sa Panginoon. Sabi ng Lord, i-give up mo yan. Lord naman, wala namang ganyanan kasi sayang to.
Di ba? Parang hindi siya makakatulong sa'yo in the future. Sabi niya, hindi talaga eh. Pero sabi ng Diyos, bitawan mo yan. And alam niyo, nung pinahintulutan kong bitawan, sige na, tuloy na ako. Alam niyo ngayon, di ko pinagsisisihan eh. Salamat sa Diyos sa asawa ko eh. Maganda na, mabait pa. O, di ba? Parang sinasabi ko lang sa Lord, Lord, salamat po na tinatsaga ako ng asawa ko. Pero nyo, pagkatapos, kagating kahapon, may turo ka bukas? Meron. Anong susuotin mo para mapagplansya na kita? Saan ka naman nakakita ng ganon, di ba? Yung iba, magpaplansya na naman? Ano ba yan? Bihis ka ng bihis. Pwede bang isang damit na lang sa buong linggo? Yung iba, di ba? Kumain ka na ba? Ayan, mayroon nang kinain, mayroong pagkain dyan. Kain ka doon sa likod. Kuka lang ng pagkain ko. Anong gusto mo? Anong gusto ko? Marami ka bang naluto? Sabi niya, hindi. Isa lang naman. Pero at least, mamili ka kung kakain ka o hindi. Di ba? Pero andyan, meron. Pwede mo namang hindi na isipin yan eh. Pero, para sino naman ikaw para pag-isipan pa ng ibang tao at ipaghanda pa yung mga kailangan mo? It's a blessing. Kaya sabi ng Bible, look at this, kaya we need to be humble enough. Sabi niya, He gives a greater grace. Therefore it says, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Ang humble, hindi yung parang bait-bait. Diba? Kaya mga Pilipino, humble ang labas natin lagi. Good morning po. Tapos, nagtalikod naman. Humble sa labas. Meron pa mga excuse me. Talaga tayo, excuse me. Luhuyo ko pa tayo kasi humble tayo eh. Pagkatapos kasi naman dito nag-uusap sa gitna. Galit na galit sa loob. Hindi yun ang humility, hindi yung panlabas. Ang humility, nakalagay sa loob. Alam mong humble ka. Kasi marami nagsasabi, pag alam mo nang humble ka, hindi ka na humble. O, halimbawa, ikaw Knights, humble ka? Oo naman. Sabi, mayabang ka. Alam mong humble. Hindi. Ang totoo niyan, dapat alam mong humble ka. Ha? Paano yun? Kasi si Jesus alam niya eh. Learn from me for I'm humble and meek. Tama? So, ibig mo sabihin, mayabang siya? Hindi. Kasi ang humble, ganito. Pakinggan niyo mabuti ha. Submit therefore to God. Ang humble na tao, nakasubmit siya sa Diyos. Kaya alam niya kung humble siya o hindi. Once he's not submitted to God, he is no longer humble. Are you following? Then resist the devil and he will flee from you. Biglang tapang mo, di ba? Imagine you can even resist the devil kasi the devil makes you proud. Now, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and look at the words, purify your hearts. Ano ibig sabihin ng purify your hearts? Make it single-minded. Na talagang nasa Diyos ka lang. Kasi you double-minded, yun ang sabi, di ba? So, if you purify your hearts, hindi parang hindi ka na magkakasala. No. What He's trying to say is you focus on God. Kaya nga sabi niya, you cleanse your hands, you draw near to God, kasi siya yung maglilinis sa'yo dahan-dahan. So as you read the scripture, He will reveal to you yung mga bagay na hindi maling ginagawa natin. And little by little, He will correct that. And tayo naman, we will cooperate in humility kasi we submit ourselves to the Lord. Now, ngayon, pag nakita mo ibang tao, iba ginagawa, huwag mo naman sila i-condemn. Kasi we need also to be gracious to them. Kaya sabi ng Bible, be miserable, mourn, and weep. Let your laughter be turned into mourning and your joy to gloom. Humble yourself in the presence of the Lord and He will exalt you. So, paano ba nangyayari yun? Sabi niya, do not speak against one another, brethren. Sabi niya, he who speaks against a brother or judges his brother speaks against the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge of it. Sabi niya, there is only one lawgiver and the judge, and the one who is able to save and to destroy. But who are you who judge your neighbor? So sa halip na i-condemn mo yung tao, tulungan mo siya. Halimbawa, nakita mo masama yung ginagawa ni Nides. Minsan, yung action mismo, alam mo nang masama. So, masama, hindi mo siya ginajudge. Sinasabi mo lang yung katotohanan, masama yan. So, you have to tell him. Kasi kung talagang mahal mo siya, at na-humble ka enough, huwag mo na sabihin, baka magalit. Huwag ganun. Ang humble na tao, willing to say, na, Nides, mali yung ginagawa mo. Hindi yan makakabuti sa'yo at makaka-affect din sa marami. At sa sample lang kayo nung Monday, na lumipad daw papuntang Tugigaraw. Eh di yung yung stewardess, yung kanyang lipstick, umabot dito.
No? Alam niyo, minsan, di ba, hindi niya napansin. Sabi ko sa kanya, ma'am, sabi niya, meron kang dito. Ay, meron, punasan mo lang dito. Tapos pinunasan niya dito. Sabi niya, hindi, sa kabila. Tapos sabi niya, ang tagal. Siyempre, hindi ba tanggal-tanggal, hindi ba basta matanggal eh. So, natanggal na, sabi niya, maraming salamat po. Kasi kanina pa pala yun, hindi niya matagal na yung nung nauna pa lang na merong ganun nga dito, pero wala nagsasabi. Pero mga kasama niya, hindi sinasabi. Pero mo, lahat na lang pinag-uusapan na siya, tinan mo may lipstick pa nakalabas mo ganyan. Ba't hindi mo sabihin? No, naalala ko yung nangyari sa akin, minsan sa Jollibee, nakapila ako ganyan. Yung cashier, nagtitinda, nakabukas, nakikita yung kanyang dibdib. Hindi naman yung kanyang suot, hindi naman yung dibdib talaga agad, no? Yung pag lumagpas pa. So, andun ako sa pila. Yung babae, sa harapan ko, sabi ko, miss, sabihin mo sa kanya na nakabukas yung butones. Sabi niya, ay, kayo na po. Hindi doon na, kasi ikaw na may babae, tapos ikaw pa yung una. Sabihin mo na. Di, ganun. Wala, hindi sinabi. Dagdating sa akin, sabi, hindi naman pagmamalaki yung para sabihin mo. Sabi ko sa kanya, miss, nakabukas yung yung blouse mo. Sabi niya, ay, naku, sorry po. Huwag ka magalala, hindi ko tinitigan. Size B? Nagpatawa lang ako para ma-relax lang ba? Ma-relax. Pero what I'm trying to say is, maraming ganun sa atin, hindi natin sinasabi yung totoo. Hindi yun humility. Kasi we're putting others into embarrassment. Kawawa naman. Nakuha? Kahit sa atin, sabihin natin, huwag kayong ikahiya. O nasabihin nyo, Pastor, medyo masama na yung amoy ng hininga mo. Kailangan mo na mag-toothbrush. Ganun ba? Uy, thank you ha. Kaysa naman yung, kinikwento sa iba, kawawa naman sa'yo na lang pinag-uusapan na hindi niya alam. Tama? Yun ang idea ng sinasabi ito na don't judge. But, ibig sabihin, you help the person recover instead of putting that person down. Kaya with all humility, we submit to the Lord. Okay ba yan? Kaya, engage in action. Don't just receive it, but act on it. Kaya ito yung sabi ng but prove yourself what? Doers of the word, not merely hearers who delude themselves. So every time you listen, ang isip nyo kagad, how will I apply that in my work? How will I apply that in my family? How will I apply that in my in my community? Dapat iniisip natin yon every time we listen. Hindi lang natin iniisip yung sinasabi nung nagsasalta o kaya ating binabasa, kundi paano ko yan gagawin sa totoong buhay? Okay tayo? And you will see how God will bless us. Kasi everyone, sabi nga ng Bible, if anyone is hearer of the word and not the doer, he's like a man who looks at his natural face in a mirror. Parang biglang nakalimutan niya na naman. Pagkatapos siyang tumingin sa salamin, nakalimutan na naman niya yung itsura niya. And sabi niya, for once he has looked at himself and gone away, he has immediately forgotten what kind of person he was. And sabi niya, therefore, be careful how you walk, not as unwise men, but as wise. How? Making the most of your time because the days are evil. So then, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. The idea is, ano yung gusto ng Diyos, yun ang gawin natin. Okay tayo? Kasi yun ang tutulong sa atin para hindi masayang ating panahon. Ang daming panahon na nasasayang. Hindi tayo bumabata. Okay ba yan? Okay, sabi sa katabi mo, alam mo, huwag mo sabihin, ang laki ng tinanda mo. Huwag ganon. Alam mo, hindi tayo bumabata. We're going older, we're going weaker, and one day, sa totoo lang, wala namang pinipili talaga ang kamatayan ng panahon eh. Kasi kaya ako napunta ng Cagayan nung Monday, biglaan, kasi namatay yung uncle ko na parang second tatay namin. Kasi nung namatay tatay ko, siya na yung parang tatay namin. So namatay siya. Nakita ko lang ng June eh. Nagkausap kami. Nakilala niya pa ako kasi may demensya na siya eh. Kaya lang, nung nakita niya ako, uy, boom! Nagulat lang ako na kilala pa ako. So, yung mga anak, hindi na kilala eh. Ako kilala eh. So, nakaka-amaze, di ba? Tapos ngayon, nagulat ako, napatay na nga. So, binalikan ko, pumunta ako doon. Tapos sabi ko, at least 88 na. No? Ngayon ko lang na-realize. Talagang, na-realize ko in the past, pero napaalalahanan ako. Ang unang tinatanong ng tao, ilang taon na siya? Yung pag namatay ba? Ilang taon na siya? Na para bagang pagka
88 na, pwede na yan, okay na mamatay yan. Pero kapag mga 50 lang, 40, ay putang mamatay agad. Ganun, di ba? Parang ang karapatan mong mamatay, pag nag-80 ka na. Parang mali, di ba? Dahil ito, ngayon, itong isang kaibigan namin, malungkot kasi Tuesday, nakausap ko, kakapanganak lang, Tuesday ng anak, nakausap ko ng Thursday, ang saya-saya. Sabado, patay na yung baby. Ang tawag lang sudden infant death syndrome. Sabi ko, ano yun? May ganun pala. So bigla akong ulit napaisip, sabi ko, Lord, thank you kasi pinaabot mo pa ako ang gantong edad, di ba? Kasi pwede naman pala ako namatay agad, no? Yung iba nga, hindi pa naisilang, namamatay na. Tayo, naisilang, tapos lumaki pa, umabot pa tayo sa panahon natin. So that alone is something that we need to think about and say, nga, Lord, now that I'm alive, what do you want me to accomplish? Kasi life is too short. Hindi natin mamamalayan. Kaya lagi natin iisipin, huwag natin sayangin ang panahon. Paano? Una, ingatan natin yung ating mga tinitignan. The eye is the lamp of the body. So then if your eye is clear, your whole body will be full of light. Careful sa mga pinanonood. Huwag kayo masyadong papanood ng mga masasamang balita. Minsan, puro masasamang balita pinanonood natin. Kaya, biro mo, matutulog ka na lang. Babae, natutulog, pinatay. Paano ka makakatulog na mahimbing yan? Di ba? Pinasok ang bahay, ginahasa. Naku, parang hindi ka makakatulog. Sabi niya, ba't hindi mo magtapos sa magandang balita? That my God will protect me while I'm sleeping. He will provide for me. Di ba ang sarap ng ganoon? Kaya you start your day with the Word and end your day with the Word. Kaya importante yun kasi naalala nyo naman, nung matagal na panahon, garbage in, garbage out. Siguro alam nyo pa rin naman yan, sa computer. sa sobrang tagal, di na nagagamit no? Pero ang idea, still, ingatan natin yung mga pumapasok at nakikita natin. Kasi napapanood natin, naiisip natin. Kasi yung eye is the lamp of the body. So ingatan natin yung mga ganung bagay. Ngayon, ano sabi niya? Kaya, turn away my eyes, look at the prayer, from looking at vanity and revive me in your ways. Now, kapag hindi tayo engaged in doing, applying the word, alam niyo bang meron pong matinding sakit na very subtle na nakamamatay? Very subtle killer. Ang tawag yan ay deep vein thrombosis. Ano ba? Kasi yung mga sakit na alam mo na agad, ito hindi very subtle Alam niyo bang every year between 60,000 to 200,000 people die of this condition. Alam niyo anong cause? Lagi nakaupo. Laging hindi siya active physically. Ayun. Kaya yung iba, mukha siyang sa tawag sa atin parang varicose veins na parang ganoon di ba? Merong ganung mga matitindi na nagko-cause ng blood clot. Kaya ingatan natin yun kasi pag nag-cause yun, nakaka-cause ng death, no? Kaya ayaw ng Diyos na inactive tayo. Okay? Kaya i-apply natin. Ang tawag isang pastor sabi niya, constipated daw na Christian. Yung parang kain ng kain, hindi na dumudumi. Sabi ko, parang palagay ko mas bagay yung obese. Kasi kain ng kain, hindi na-apply, tumataba. Tama? Kasi iba, naman, sorry, nagkamali ako, so nagtapon. Pero hindi naman nag-act on it. Nung hindi na siya nag-act, naging taba. Di ba? Kaya sabi mo, obese ka ba? Di ba? Kaya yun ang obvious ba? Yan ang sagot, di ba? Kaya yun ang challenge sa atin. And finally, reflect on the results. Pag-isipan nyo, ano kayo magiging resulta? Kaya sabi ng Bible, look at the words, but the one who looks intently, look at the words, at the perfect law. Yung intently dyan, you're reflecting on it. The law of liberty. Imagine, yung law is not for us to be enslaved. It is a law to liberate. And abides by it, not having become forgetful hearer, but an effectual doer, this man will be blessed in what he does. Kaya ang law talaga is actually supposedly liberating. Tingnan nyo ang traffic natin kung walang ayos. No? Sobrang hindi nagagalaw.
Naalala ko, magkaka-traffic dahil di lang nagbibigayan. Kunyari, intersection, kahit na hindi naman siyang magalaw, aabante pa rin, haharangin. Hindi rin makakatawid yung kabila. Balagi kasi nangyayari sa akin, kaya nakikita ko eh. Pero doon ko na-realize kung walang law, ang hirap ng buhay, ang hirap mag-drive, ang hirap lahat. Kaya naman, ang daming naaaksidente. Pero ang saya-saya, kung naintindihan natin that the law is not really for our disadvantage, it is for our blessings. Kaya we meditate, we reflect on what God wants us to do. Kaya naman, nung naimbento yung yield, right of way, ito kasi hindi ito uso eh. Nung inimbento yan ni Clinton Riggs bilang estudyante ng Northwestern University Traffic Institute, na ang tawag ngayon ay Center of Public Safety. Nung 1939, nung kinreate niya yan, bilang kanyang class assignment, class assignment. Yan yung original na na design ng yield yan yung original. And ang goal niyan was to improve public safety and determine liability in an accident. In 1950, as a member of the Tulsa Police Department, Riggs placed the first yield sign at the most dangerous intersection in the city. Within a year, the number of accidents fell to 0. Grabe, no? Zero. And by 1954, the Manual on Uniform Traffic Control Devices added the yield sign to the similar right-of-way intersections. Yield signs soon appeared at intersections across the country with the keystone shape being replaced with an upside-down triangle with black lettering. Ganyan na, pinalitan nila lang ganyan. Binalitan na ng ganyan, and alam nyo, because of that, marami po ang naligtas sa mga aksidente sa sasakyan. So what God is telling us is this: learn to yield, to God's word. Learn to yield to the word of to the Holy Spirit. Learning to yield to each other in humility. Then God will surely allow us to experience the joy and the blessing of living. Alam nyo, kahit sa buhay mag-asawa, kahit saan, sa opisina, pag walang handang magbigay, ang gulo. Di ba? Kaya marami nagkakainisan sa trabaho, hindi willing makinig sa isa't isa. Gusto lang mapakinggan. And kaya very frustrating. Pero ano sinasabi ng Diyos sa atin? Act in our faith, have a doer mindset. Okay po? Sabi mo sa tabi mo, let's apply the word. Let's apply. Let's act in faith. Tayo po mag-pray. Our loving Father, we thank you again for this afternoon. Thank you, Lord, for reminding us, Lord, that your word is not to enslave us, not to limit us from from doing our desires, but to liberate us, Father God, to do what is necessary. Again, thank you, Lord, that you want us to be blessed. And I pray to allow everyone in this room, and even for those who are watching online, allow all of us, Father God, to have a blessed life as we learn to yield to you, as we learn to apply your word, as we learn to act in faith, having a doer mindset. Again, thank you, Lord. Lord, protect every one of us as we go our separate ways. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless you all.